Mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Eto, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Huwebes, February 26. Ayan, binababa namin yung mga pinamili natin sa OBC dito sa Kawit para dito sa project natin sa Garden Premier Phase 5. Magandang araw, good morning kay Master Dinto. Good morning! Saka kay Kuya Philip. Good morning. Ayan. Isinasama ko po sa pagbi-video yung pag-deliver namin dito sa bodega. Siyempre, para makita din natin kung paano natin binababa ng maayos at kung paano natin sinasalansan ng maayos dito. Nakita nyo naman yung aming bodega. Naka-organize kahit maraming gamit. Malinis. So, hindi namin pinagsasama-sama yung mga gamit ng iba't ibang mga kliyente. Kaya maluwag pa. So dito si water closet para madali po siyang kunin. Para pag halimbawa kinakailangan natin, nandito lang siya, wala siya sa sulok. Tapos ito yung sa ating mga vanity sink, cabinet, tapos faucet, tapos shower set, tapos ito yung ating kitchen set, diba? So importante dyan, hindi masyadong pinagpapatong-patong, lalo na yung kitchen sink. Alright, okay na no? Pero yung paleta, babalik natin? Sa gabal yun eh. Huwag na yun, sa gabal yun. Yun yung paleta na pinaglagyan ng mga tiles. So, pakitayin na lang dyan. Pero malaki din ang pakinabang nito, balang araw. Yan, pakisampa na lang po ito. Master Jojo, good morning. Good morning. Morning. So ayan, syempre bawas kalat din tayo, di ba? May pinasok tayo, magbabawas din tayo ng kalat. So ito yung mga karton. Yan, very good to si Kuya Philip eh. Iniipon yung karton eh. No. Pang ano rin yan, pambili ng washing machine. Washing machine sa Pasko. Paparapol tayo. Oo. Ayan na. Okay. Let's go, start na po tayo. Kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ngayong araw ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nasa phase 3 tayo mga karos. Lumina Homes phase 3. Good morning sa mga client owner natin. Ando si Chichi oh. Chichi! Morning! Ayan, nagadidilig si Chichi ng slab natin. Tapos good morning din kay Epoy. Ayan. So kahapon naumpisaan dito yung paghukay. Yun nga lang, meron nga lang konting disaster dyan. Hindi natin inaasahan. May buhos. Siguro yung ginagawa tong bahay na to, dito na lang po iniwan yung sobrang buhos dun sa mixer. Hindi talaga may iwasan yan sa mga gawa. Hindi always lupa yung mahuhukay natin at hindi natin nakikita yan sa ocular. So dito may 4 na poste tayo. Isa doon, dito sa dulo, sa kanto, tsaka doon sa pinakakanto pa. Yan, 4. So naglalagay tayo ng poste doon sa katabi ng extension para kung asintada lang ho kasi, always siya may crack. So nakakita ba kayo ng ganun? Yung dinugtong na extension ng bahay, nagka-crack lagi yung gilid. Ang sekreto nun, wala yung poste. Kung may poste yon, matibay. Yan, hinihintay na lang natin si Bilog dito. Yan, start naman na po sila rito. Bali, hukay. Tapos pagtutulungan nila yan. Tapos yung maintenance. Tapos mamaya maglalatag na tayo ng ano rito, mga spacer para hindi nakadikit yung mating natin or yung ating parilya doon sa lupa. Tapos magbubuhos ng Solignum soil guard. Hindi na pala Solignum ginagamit natin, yung Termitrek. Yung Termitrek, lason sa anay. Tapos magbababa na tayo ng mga poste. Yan yung gagawin natin ngayon dito. Kukumplituhin lang po yung hukay. Dito naman tayo sa isang ongoing project. Ayan, magandang araw at good morning kila client owner. Yan, dumadami na yung panambak natin dito. Baka ipa-schedule ko na po to. Siguro kahit ano lang po to eh. Worth of 800 lang yan pagka hinakot to. Tapos pinalalabas ko na rin lahat. Ito, kasama to panambak. Tsaka dito. Yan, pinapalabas na rin natin. Ricky, good morning. Good morning bro. Yan, good morning. Nabati na natin yung iba. Siya nga pala mga karos, kailangan natin ng mga fittings dito ng PPR pipe at saka fittings ng mga blue pipe. Yan. So, ang dahilan, gawa na nagpagawa si client owner dito ng utility. Ang tawag kasi doon parang utility sink eh. Yung pinakatawag. Bali dati ang normal na lang po nito, bali yung normal na napag-usapan lang namin dito isa parang vanity lang. Ngayon ginawa nilang parang utility sink. So ang magiging itsura nun, so gagawa kami ng slab dyan, tapos wala siyang stainless sink, tapos kami na rin yung gagawa ng pinaka sink nya.
So ang sukat is 60 by 120. So ito yung magiging liguan po ng aso, yung maintenance ni Wagi. So ayan, gagawa kami dyan. Yun nga lang, may mga mababagong linya. Kasi yung mga abang namin dyan, isa para sa vanity. Tapos babaguhin na rin po namin yung linya dun sa waterline. So sa simula rito, papagapang kami dyan, papunta rito. So may mga konting changes kasi yung tubig na manggagaling sa water storage and filtration, hindi aakyat dun sa second floor. So ang original na abang kasi niya nandito sa gilid. So konting changes lang naman yun, konting pagbabago. Tapos ito, napagmitingan na namin yung pinaka layout nito. So first time nyo makikita, nagagawa kami ng utility sink dito sa project namin. Yan, bago kami magtungo sa ibang project, bali, ayun, nalaglag na. Bibiling ko muna yung kailangan nila rito. Pagtutulungan muna ni Louie at saka ni Ricky yung plumbing nito. Tapos mag-aabang kami ng linya para naman po dito sa water storage. So si Sir Mark na lang po ang bahala dyan. Basta sabi niya, mag-abang lang kami ng linya para dito. Okay, para yung ano natin dito, yung trabaho natin isa maayos at pulido. May konting changes tayo sa water line. At syempre pagdating doon, PPR pipe yung gagamitin natin papunta rito. Okay. Tapos ayos na to. Sa TV console, mukhang maliit yung TV console niya, ni client dito, no? Parang ang liit-liit niya. Pero hindi po yan, bali ang original niya hanggang dito. Pero pagdating dito kasi parang may illusion na design na lang yung gagawin natin dito. Tapos para maitago yung mga wirings, kailangan natin gawin na magkaroon ng open cabinet dito sa ibabaw. So papansin nyo, paano pag naglagay tayo ng design, hindi, may ano po yan. May konting separation yan para pag naglagay tayo ng design, pag binuksan, hindi po tatama dun sa wall fluted panel. Tapos may makita kayo, mayroong partition dito sa ilalim. So para nga nakatago yung mga wiring. Pagdating naman po rito, lalagyan na lang po ito ng cover para hindi naman po nakikita yung mga wirings dito. Tsaka yung saksakan. So ayan. So ito yung update dito naman sa ginagawa ni Louie. Yung preparasyon natin dito halos okay na. Mag-install na si Louie ng tiles at ang magiging design ng TNB sa mga wall tiles. Ito po ay cladding. Tapos continue niya yung kanyang wall tiles at saka yung floor tiles. Iisa lang continue rito. Tapos sa both sides, magkabila, gamit tayo ng light gray. Tapos dito rin isa light gray. Yan dito. Yung pinto niya, ang nakasetup na design dito is ano po to? Sliding door. Yan, sliding door. Update naman po sa ano natin dito, paintworks. Bali yung preparasyon, isa yung masilya. So kasama natin dito si Mot. Good morning, Mot. Mot. Mot lang pala, Mot. Yan, Mot lang. Kaya ang kasunod natin dito is installation ng kornisa. So magpapa-install tayo ng kornisa rito para madire-diretso ni Mot yung kanyang trabaho. Pero linis muna na, Mot, na. Naglilinis ka muna? Okay. Liha kasi ako eh. Sige, pala liha. Saka pala, Mot, may ano tayo, may mga blower tayo dyan. Sige, magdadala ako, mukhang wala yata rito eh. Yan. Okay, yan, masilyado na rin po to. Tsaka dito ba na? Nagliliha na pala. Oo, liha. Okay, kompleto naman tayo dyan, ha? Ang gamit. Sige. Sir, dito sir, primer to. Primer tayo lahat, oh, lahat ng pader. Kala ko hindi sa akin mo sila. Oo. Hindi, ano tayo, sa... Ano ba ang tinutukoy mo? Kasi nagtanong ka sa akin. Ito sir, sardic eh. Okay. Okay na to. Puro latex paint tayo lahat. Ay, tinutukoy ko kasi ceiling. Sige, latex paint. Yan, liha. Liha na. Yan, syempre si Mot kasi matagal na siyang pintor pero yung mga diskarte natin, yun ang tinuturo natin sa kanila. So maigi rin to kasi nagtatanong. Yan ang mahalaga, nagtatanong para hindi masasayang yung materyales na ina-apply. Okay. Yan, bibili muna ako ng materyales para rito. Tara, thank you. Yan yung PPR pipe at saka yung ibang fittings. Kailangan natin. Bali 967. Yeah. Bigay mo nga sa akin yung ball bulb. Yung ball bulb, papakita ko lang. Yan, thank you.
Yan, babaguhin din kasi namin to dahil inabot na natin, nasira na yung pihitan nito. Yan, sisira na siya. Pero magagamit pa naman po yan. So magagamit siya. So ito, gagawa namin ng valve dito. Yan, para mas maayos. Yan, okay na, uwi. Ito na yan. Yan, ganyan siya. Pero yan mo, ipahalang mo ng konti. Yan, nakapaganyan. O, yan, ayos. Yun, ayos. Diba? Salamat thank you po. At syempre, diretso po sa junk shop yung mga naipon nating karton. 218 din, no? Diba? Pandagdag. Pandagdag para sa Pasko. Yan, February pa lang po ngayon, pero mas maganda paghandaan na natin. Gawa ng malaki po yung nilalabas natin tuwing Pasko. O, diba? Tara. Mga karawas, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. So, sakto, nandito na rin sila Master Batang, yung kanilang grupo. Tapos si Molong, yan, empty na. Yan, empty na si Molong. May dala nga lang tayo mga kapirasong kahoy po, mga karawas, kasi yung pinull out natin na plywood dito, kung maalala nyo. Yan, meron tayong kukunin na ano dun, konting portion pa para dito sa project. Yan, tapos si Molong, bali maluwag siya. Ilan dito sa mga panambak kukunin natin. Yan, para mabawas-bawasan to. Kada punta natin, dala natin to. Yan, mababawas-bawasan natin to hanggang sa maubos natin. Vincent, good morning. Good morning. Good morning, Master. Shout out. Shoutout nga pala kay Emil San Pedro ng 13 Martres. I love you. Yun, oh. Parang parang yung paggawaan nyo, dala nyo rito, ah. Ayan, ah. Sila Master Dane to, at saka si Kuya Philip. Pare, good morning. Good morning. Sa Tamara, yung kalapit natin. Pala yung Siman. Siman. Shoutout sa'yo, sir. Nakalimutan ang pangalan. Alam na nyo, sir, lagi nanonood para sa atin. Yung ba yung pumunta ako sa bahay niya? Yung ba yun? Siman din kasi yun, eh. Iba yun, iba pa. Iba pa. Siman ang ating ano ngayon. Shoutout po sa kliyente nila Master Batang na sa Tamara Subdivision. Lot 6, Lot 21, Nara Street. Nakalimutan namin, pero lagi nanonood. Alam na nyo yun. Alam nyo na. Alis na yan. Kung lagi nanonood, sir, paki-comment dito na ma-shoutout sa susunod. Ayan, bali si Vincent, Master Ryan, tsaka si Batang. Pre, sige, go pare. Ayan. Bibigyan daw nga pala nila sapatos. Dito, hoy. Tatot mo. Tamara. Shoutout, sir. Sabayin mo, sapatos mo kung susukat. Sabihin nila. Size Master Jojo, nandito Master Jojo. Kuya, pasaglit lang ako ha, Kuya Rigor. Yung papadudot mo ha, papantayin ko muna saglit. Huwag mo na parang patugtugin yung putang yun. Okay, update, bali. Naalala ko lang aking asawa dyan eh. Ala. Naalala ko ang aking asawa. Nagpapahal laging, nagpapahal naman ako. Ginagawa ko ang lahat. Papadudot. Okay. Si Kuya Rigor, ilang araw na rin natin siya nakikita dito sa Hagdanan. Isa kasi ito sa mga napakahirap na detalye na trabaho rito. Tapos ipinangako ni Kuya Rigor na pati po yung ilalim ng nosing ng planks ay kanyang babarnisin. Tama ba, Kuya Rigor? Ayan. Ayan. Meron na. Okay. Master din daw sa taas ba kayo? Sa taas. Ayan. Bas, dito pala, i-final natin. Okay, tara. I-Master Jojo, 112 daw para kasi na yung project na Para lahat. Sakto. Ngayon, naisip ko, kasya pa, yung 112. Yung rep kakasya kaya? Yung tanong. Ang Pag pinasok. 74. Ilan yung rep natin? 90. Hindi, yung gilid. Yung gilid. Oo, kasi hindi naman kakasya yung 90 na dyan kung 74. Oo, nakatagilid yun. Tingnan natin kung kakasya. Kung sakali, dito na talaga. Yun ang tingnan natin kung kaya.
Baka mamaya hindi na magkasya. Parang 72. So 2 cm na lang allowance. Sakali. yung building sa sugat, Oo. 72 yun. Yan, bali, papadouble check natin kay Master Ryan. Kada gawa kasi, inaalam natin kung ano yung mga dapat na ilagay at ipasok dito. 73.8. Oh, hindi ka, parang ano yan ah. Langanin, ano? Alanganin, 0-0. Kung mangyari, adjust talaga tayo. Oo. Tapos yung ano ni Master Jojo, hindi niya makakombinasyon. Yung PVC panel niya. Yung wall-floated panel. Oo. Hindi, magagawa niya na ng paraan yan, pre. Gilid sa gilid. Kasi, ano tayo, simta. 80. 80. 0.2 mm ang kulang. Saktong-sakto, 0-0. Hindi pwede. Oo, Oh, hindi Ang kakayanin. mangyari, Jo, ito na, 104. Kasi sakto ko 80 eh. Ayan o. So, 80 ang ano rito. Yung daanan. Tapos ilan na lang yan? Ilan yan pag sinukat dito? 104. Yan, sakto yan. Para makapaglagay pa ng dalawang upuan. 73.8. Okay. Tapos ang height natin, 110 ano? 110. Ano yun? Ibabaw na lang ano yun ng 5 to the right. Mag-adjust pa ako, mag-adjust ako. Hindi, ibabaw na yan. Sakto na yun, 110. Yung aluminum. Aluminum. Kami nang bahala sa Tapos taas. ang ano natin, finish, 55. Tapos yung ilaw, dito finish. Okay. Yung lagay ng ilaw. Oo. Ito yung akin, yung pinaka-box ko ito, 45. Hindi, ang box mo dito ka lang sa 30. Para may papasok yung upuan. Ah, ganon? Oo, magpapasok ng upuan. 30 lang, yan. Ito lang. Oo. Yan. Pag ganito rito. Dito, ilaw na to. Ilaw yan. Tapos dito, pull out, yung dalawa. Shelves na lang dito. Shelves na lang. Shelves dito sa loob. Pwede naman lagyan ng pinto. Mas maganda. Lagyan mo na ng pinto. Lagyan mo na ng konting meeting, syempre. Mahalaga na yung ikakabit nila eh. Hindi na sila pwede magkamali dyan. Tapos dito, si Kuya Dindo. Ito na yung ginagawa niya. Wow, lumilinis at pumupulido na. Ganda na. Sige. Bali, dito po isa black. Yung ginamit na 2x4 na tubular, yan yung design. Black. Tapos yung pinaka-pasya sa NEPA, isa black din. Kaya maganda po yan pagka nandun tayo sa labas. Kapag natapos po yan. Punasan ko lang yung camera. Tapos dito yung karagdagan, itong UV board na to, maglalagay tayo rito. So, even na natin yung magkabilang part ng wall, tapos agad dito. So, even na natin sa gitna, tapos may dalawang wall-fluted panel dito. Actually, mga karos, mga tira yan eh. Yan, mga tira po yan na dapat maigamit pa natin dito sa bahay. Kung baga, hindi masayang. So, dito na lang po nila ilalagay. Tapos itong part ng wall na to, kasi na-explain ko nga, hindi na even yung separation ng pader kasi mas manipis na to compare dito kasi yung poste yan eh, kaya hindi na natin yan pwedeng i-adjust pa. Tapos itong bintana na to, dito yung galing dati. So dati yung bintana, nandito talaga sa gitna yun, yung unang bintana na nakakabit po dito. Yung pinagagawa na lang ni client na maglagay na lang ng panel dito kahit 2 piraso. Tapos ang isa sa mga asikasuhin natin ngayon is yung door stopper. Yan. May kulang tayo na isang doorknob. So yung kulang na doorknob, bali kay client panggagaling, door stopper baka tayo na lang din ang bumili. So bibili tayo ng isang pang floor type dito. Kasi itong pinto na to, hindi na siya sasagad dito sa dulo kasi meron po siyang side table. So ito, isa floor type. So naka-install yun sa flooring, tapos yun ang magiging stopper. The rest, naka-install sa likod ng pintuan. Yan. Kaya pala mahirap yung hagdanan eh. Tapos may akit baba pa, no? Kagaya ko kanina. Akit baba. Kasi kayo din doon, nasa taas pa. Master Batang. Screen door. Hindi kaya tayo nagmamadali niyan pare, kinabit mo na yan. Hindi naman. Hindi naman, no? Tapos cladding, additional na cladding. Yan, may dala sila rito kasi may mga punch list tayo rito. Syempre may mga to. Yung iba rito papalitan natin. Yan Ganyan tayo kalakas kay pare, di ba?
Pag may nakita tayo rito, papalit ka agad, di ba? Ang ating pintuan. Diba? Siya nga pala mga karawas, bibili ako sa U-top ng wall fluted panel, yung ganito. Ganyan. Para yung ano dito, yung lock. Oo, para may adjust. Hindi, yun nga ang inaano ko, baka kinabit mo kagad, baka mamaya may adjustment. Okay lang, okay lang. Oh, sige, sige. Tapos bibili tayo ng 14 pieces nito na wall fluted panel. Bali dito isa 8 ang magagamit. Yan, isa parang hidden door to. Tapos ang opening niya is push. Yan, push yung opening. Tapos dito naka wall fluted at saka to 8 piraso. Tapos pagdating naman dito is 4 na piraso. Pero hindi pa natin makikita yan kasi bubuin pa yan nila Master Ryan eh. So 8 ilan na to? 4, bali 12 na. Plus yung nabanggit ko dun sa taas pagpasok ng master's bedroom, bali 14. Tapos 6 na door stopper, tas isa yung sa floor, bali 7. Okay, tapos si Master Jojo na ang bahalang bumili nito. Baka sumobra na kami. No more nail. Ayan, siya nang bahalang bumili. So ngayon, yun na muna ang lalakarin natin. Tatakboyin natin. Kuya Philip, morning. Hindi ko pala nabati. At saka si Kuya Rigor. Morning kay Kuya Rigor. Hindi, nabati na kita kaninang umaga. Ay, di ba kanina nagkakot tayo? Boss, pantay lang ilalim nito, ano? Hindi, nakaano tayo? Tawag dito? Oo nga, no? Anong ilalim nito? Hindi, tatawagan ko si ma'am para maganda. Alaman natin kung kagaya sa Riego or kagaya lang yun nandun sa ilalim na. Tatawagan ko ngayon. Mas maganda yung sigurado. Tayo. Bali mga karo, sa alis tayo. Bali pupunta muna tayo rito sa U-top, dito sa may San Juan Dos. Ayan, 10:30 ng umaga. Jollibee, gusto nyo? O ba? Bibilang ko kayo. Pero mamaya na pre ha, baka nagpastangali na ako. Okay. So, baka abutin niya tayo ng ano dun. Hindi tayo makabalik dito ng alas 12. So 12 pieces. Tama ba? 12, 14 to 14 pieces na WPC. Door stopper 6 lang. Tapos tugang outlet, 1-way, 3-way switch. Yung Philips, sa ano ko binili to? Sa Wilcon. Tapos WPC wall angle, isang door closer at saka 2 cabinet handle para po dun sa ano po dito sa may aluminum. Yan, bibilhin po natin. Yan, let's go. Tara. Saan yan na itong U-top? Napakalapit lang. Siguro sa tansya ko nasa 1.5 kilometro or 2 kilometer. Nandito na po kagad tayo. Nagtatagalan talaga ako rito kasi syempre mabenta dito eh. Maraming bumibili. Kaya baka hindi na ka talaga ako umabot ng tanghalian dun sa site. Kasi pupunta pa tayo ng Wilcon after natin dito. Yan, dapat kada biyahe sulit. Opya. Ayos na tayo rito. Ito yung 14 wall fluted panel na may kasamang wall angle. Syempre partner yan. Kung ano yung kulay ng WPC, yun din yung sa wall angle. 11:15. Nagtagal tayo ng 1 oras dito. Let's go sa Wilcon tayo. Opya. Tara. Nandito na po tayo sa Wilcon, sa may Kawit. Tara, pasok tayo sa loob. Tayo rito, bali alas 12 na. So siguro kumakain na yung tropa ron. Bala ko sanang sumabay sa kanila sa pananghalian eh. Yun nga lang, baka hindi na talaga tayo aabot. So ito yung purchase natin dito, worth of 3,500 plus. Itong mga LED na T5, gagamitin to sa ilalim po ng bar counter at saka sa ilalim po ng overhead cabinet. Tapos bumili tayo ng additional switch dito. Napakakonti na lang, hindi na ganun kadami. Cabinet handle, tapos isang electrical tape, yung door stopper at saka yung
door closer na gagamitin do sa ilalim ng staircase below. Yung may pintuan tayo ron, bali kila Master Batang naman gagaling. Tapos kailangan ko pa ng isang heavy duty na plug, hindi available dito. Siguro titingin-tingin na lang ako dito sa mga hardware na madadaanan natin. Ayan, break time muna. Pwede tayong dyan na lang tayo kumain para dire-diretso tayo. Ano, nakakabitin kasi kung pupunta pa ako sa ibang lugar eh. Hanap tayong karinderya, doon na lang tayo. Yan na. Wala kasi tayong kasama, tayo lang mag-isa. Malungkot pag mag-isa. Yan na. Let's go, sa Anyana tayo. Kakain lang tayo ng pananghalian. Tara. Okay ma'am, thank you pa. Sige. Yan, dito tayo nakabili sa JB Electrical Supply na malapit na sa Anyana, dito sa may Mulawin. Ito yung heavy duty na plug. Wala sa Wilcon eh. Tubig lang ako, okay na ako. Salamat po. Yan, kain po tayo mga karos. Laing at saka ito, konting karne and kanin. Okay, sakto pagbalting natin ng Anyana, resume na yung trabaho natin para may kasama tayo magbababa nito. Tara. Bali mga karos, nandito na tayo. Yan na, time check 12:40. Yan, napansin ko si Kuya Dindo talaga. Isa yun sa mga matitikas natin na tropa eh. Tingnan mo, gumagawa na. Yan, napakaaga pong pumasok niyan. Tapos ganyan, maaga din pagkatapos mag-break. Yan, gumagawa na. Pero sa amin naman po, kung talagang halimbawa gusto na kagad magtrabaho, pero syempre bawal mag-ingay gawa ng may mga nagpapahinga din, di ba? Yan, ilang minuto pa, pero si Kuya Dindo, tingnan niya, tatrabaho na. Bali ito mga karos, time check, 2:00 ng hapon. Ayan, binaba na natin yung mga materyales na nabili po natin sa Wilcon at saka sa UTAP. Tapos si Master Batang, yan, umalis lang siya kasi kinulang na materyales. Ayan na. Pare, musta biyahe? Init. Sobrang init. Ako, susubra. Ano, nakabili ba tayo? Hindi, nakalimutan ko. Nakalimutan mo? Oo. Sige, mamaya na lang. Hindi nga, nakalimutan. Ayun, ang merienda ng tropa. Ayun ang merienda natin. Yan, nagpasuyo kay Master Batang ng merienda kasi si Master Batang lagi rin nagpapamerienda rito para bawi-bawi lang, di ba? Bawi-bawi lang. Pre, maaga pa naman eh, 3:00 na tayo magmerienda. Iya. Yan na, mag-break time ito, konting update tayo. Unti-unti na lumilinis oh. Tapos dito tuloy-tuloy lang yung pagpapabricate ng bar counter gamit itong mga aluminum frame. Ayan, nakakabit na pala yung pintuan. So 60 cm sa pintuan. Tapos gagawin namin dito, abangan na lang namin ng butas kasi yung isang doorknob na kay client pa. Ayan, kay Kuya Rigor, hagdanan. Screen door, naikabit na rin. Screen door. Yan, kung bakit tayo may cladding dito na available, di kaya tumumba to. Ayan, para po rito sa bar counter yan. Tapos nagdala na lang sila ng extra kung sakaling meron tayong mga papalitan dito na panel, yung kagaya ng sinabi ko kanina. Ito yung setup ng bar counter. Ang bar counter talaga, kadalasang kagustuhan to ng mga lalaki. Pag nagpapagawa ng bahay, pag ang lalaki nag-enquire, mas pinipili to si bar counter. Mas mataas po siya sa ordinary na sink. Yan, mas mataas po siya. So 110 cm yung height nito. Tapos ito, naka-overlap to ng kaunti. Bali 50 cm to, gawa ng gusto nila client na may ipapasok yung bar tool. Yun ah. So nag-ano na lang tayo, nag-reference and basis na lang tayo dun sa pader, yung availability ng pader. Yan, ganyan pala karami yung nilalagay rito, no? Pare, no? Tibay. Ang kaibahan naman po ng bar counter sa island bar, common kasi sa island bar kasi ano siya, kapantay po ng ating kitchen. Pero si island bar kasi mas malaki siya.
So sa dito, hindi na tayo makakapaggawa na ng island bar dito. Gawa ng mas masikip na tong area. Mas ano na lang, pinili nila itong sa bar counter. Kaya abangan pa natin yung mga gagawin dito. Isama ko na lang sa video. Nagkaroon kasi ng pagkakamali sila rito nung in-install. So ito yung tama. Pag ganito yung bukas. Yan, tapos gusto pang palagyan ng cabinet handle ni client. Yan, dito na lang sa gitna. Yan, dapat ganito. Kasi kapag may refrigerator na rito, mahirapan na silang kunin yung mga kukunin nila rito kung pa-reverse yung bukas. Yan, tama na to, okay na. Yan, tapos na dagdagan na rin po to para yung ilaw natin naka-cover. Lalagyan pa nila ng pintuan yan. Sa nakikita ko, baka babalik pa sila ng 2 beses dito. Mamaya mag-update naman po tayo sa taas. Hayaan muna natin si Kuya Rigor dito na gumawa ng gumawa para isang akyat na lang tayo. Master Jojo nasa taas at saka si Master Batang nandun sa taas. Siya nga pala si Kuya Philip. Tingnan natin yung ginagawa niya rito. Yan, si Kuya Philip. Yung mga ginawa ni Louie rito, ito minamasilya na ni Kuya Philip. Siyempre, para maganda siya tingnan, di ba? Malinis. Masilya, tapos primer. Acrytex primer yung gagamitin natin dyan. Tapos bago matapos tong araw na to, susukatan namin po ito. Susukatan namin tong kaha na additional na pinagagawa ni client dito. Meron siyang kaha na pinagagawa rito gawa sa aluminum. Sobrang linis na nito. Pati rito yung tinago na natin yung mga linya ng water line para sa AC. Yan, nakatago na rin. Bali mga karos, merienda muna tayo. Time check is 3 p.m. Merienda. Yeah, kuha na. Thank you, boss. Thank you, boss. Yan o, merienda. Thank you, boss. Sa uling. Oo ba? Vincent, Vincent. Yeah, Philip. Shout out, Boss P. Yeah. Ay, thank you. Wala bang kasamang ketchup to? Labis na yan. Yun nga lang, yan layo ng bilihan at wala tayong panulak rito. Oh, labis ng isa. Uy, kanina, labis ng isa. Sige ba, kunin nyo na. Kain po tayo. Bali mga karaos, time check, alas 4 na. Bali, eto, kukunin ko muna yung malalaki, no? Yung malalaki muna, kasi yung iba pwede naman isa ako. Yan, bukas, pagpunta ko rito, magdadala ako ng sako ng semento. Sige. Bali sila ng bahala rito. Hindi naman natin malalahat to kasi yung sasakyan naman natin, hindi naman panghakot ng panambak. Yan, bali, yun, kailangan ko na lang magdala talaga ng sako rito para maisa ko yung maliliit. So yung mahaba lang muna para mabawas-bawasan. Yan, update na rin. So tapos na yung sa bar counter. Gamit yung sa aluminum. Ayan na yung update. Bali, update to. So naglalagay na lang ng cladding. Yan. Vincent. Tapos si Master Jojo, inuumpisa na niya yung pagpuputol ng wall fluted panel para rito. Yan. Ayan. Pre, anong palang pintuan nito? Ganito rin? Pataas. Pero yung handle niya ganito rin, black din? Okay. Sila Master Ryan hanggang bukas dito. Yan, hindi kayang tapusin ng isang araw. Yan. Tapos meron tayong mga konting update po rito. Dito sa balcony. Ayan, sa balcony. Ito yung pinipinturahan ni Kuya Dindo. Against the light lang pero medyo malinis na po ito. Ayun o. Linis na, tapos sa pasya sa nepa, black din.
Nagkaroon tayo ng additional na wall fluted panel dito. So yung technique na yan para yung pader na to tsaka yung bintana para mag-even sila. Kasi maglalagay ng kortina dyan eh. Diba? Tapos pagdating dito sa master's bedroom, halos wala naman yata na bago rito. Oh, wala pala na bago. Naglilinis na lang. Dito pala ang meron. Okay. Okay dito. Ayan. May sticker pa pero pwede nang tanggalin. Pwede na rin natin patanggal yung sticker. Diba? Para mas kita na natin yung disenyo. So natin. Ilaw. Ayan. Bali itong wall fluted panel na natira, dalawa. Tapos meron pa tayo isang buo na UV board. So hinanapan na lang po natin ang magandang location to. At ang napili na nila client owner dito na lang banda. Okay, diba? Halos malinis na tayo rito. Yan o. Paintworks na lang. Tapos sa konting retouch na lang. Halos okay na. So ito na lang. Pupuliduin na lang po ito. Part na yan. Halos okay na tayo. Tapos dito sa may cabinet ng TV console, pinapinturahan din ni client itong part ng plywood natin dito, yung pinaka frame. Pero yung loob white. Mas maganda nga naman tingnan kasi wala na tayong nakikita ang light shade dito. Yun o, diba? Mas maganda tingnan. Ayan, nag-start na si Master Jojo rito na maikabit to. So, no more nail in, wall clip yung gamit niya rito. Tapos binilang ko nga po pala ng ano to, ng wall angle, gamit din po tong kulay ng WPC. So bukas na natin makikita to kung anong itsura dito pag natapos. Tapos sa mga susunod, yan, malalagyan na rin po ng mga ilaw to. So makikita na natin may dating na po itong kusina natin. Ang ganda. Digital. Ayos. Bali mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Webes. Kaya maraming salamat po muli sa walang sawa nyo pong suporta at pagbisita dito sa aming channel. So ito yung update natin ngayong araw ng Webes dito sa Anyana Beller East Project. So finishing na, kaya lagi tayo nakatutok dito. Siyempre may tanong si client, may tanong din tayo kay client. Tapos nakatutok din tayo sa gawa nila Master Batang at saka sa mga finishing workers natin. So hanggang dito na lang. See you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.